Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ito ang DA at saka ho ang BIPAR at ang World Bank saan ni puwersa doon ho sa Peace Corps Project. Napakaganda po nito itong project na to, ha? Sa pangunguna ho ni National Director Attorney Escoto, kasama ang opisyal mula ho sa Bureau of Fishery and Aquatic Resources of BIPAR, meron ho silang inilunsad, mga kaibigan, ay yung 3 proyekto mula ho sa Department of Agriculture. Siyempre, yung pakikipagtulungan ho yan ng World Bank. Ito ho yung Philippine Fisheries and Coastal Resiliency o yung Peace Corps, yung project po ng Philippine Rural Development Project, at saka po yung Mindanao Inclusive in Agriculture Development Project o yung MIADP. At nagsani-pwersa ho sila, mga kaibigan, yung 3 proyekto na to, kumbagay nakaton at napakaganda ho ng kanilang gagawin. At hinasabi dun ho sa mga sumasako po sa malawakang bahagi. Kumbaga, nasa 11 region at 24 hong lalawigan, kumbaga, para daw ho mapabuti yung sinasabing halaga o yung produksyon ho ng pangingisda at yung kaligtasan ho ng komunidad sa pamamagitan po ng pag-adapt ho dun sa ecosystem base, yung approach po ng fishery management. Dapat ho talaga bigyan ho ng pansin ho yan at pagtuunan ho, mga kaibigan, mahigit to sa 1.5 milyong mangingisda, di ba? Nasa 1.5 milyong mangingisda yung inaasahang makikinabang. Yun ho maganda. Kumbaga sa pangunguna ho ni Attorney Escoto, yung National Director po ng BIPAR ho, mga kaibigan, isa ho dun sa kanyang mga priority, nasa mahigit ng 1.5 milyong mangingisda na inaasahang makikinabang. Ito po kasi yung gagawing direktang 7 taong proyekto. Mula ho 2023 hanggang 2029, kumbaga meron ho malaking pondo na umabot ho dun sa 11.42 bilyong piso. Kaya dun ho sa pag-upo po ni DA at DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kumbaga nagpahayag ho siya na puno ho ng pag-asa yung hinaharap po ng Peace Corps ho, mga kaibigan. Kaya nga binigyan din ho niya yung sinasabing mga proyekto na dapat daw ho makatulong dun ho sa mga maliliit na mangingisda. Yun ho talaga dapat ng bigyan ng priority. Kumbaga halos hindi na ho nabibigyan ho ng pansin ho yan. Kaya dun ho sa kanyang unang pagpupulong, kasama ho si Attorney Escoto, mga kaibigan, dun ho sa kanilang opisina dyan ho sa DA Quezon City, nagbigay ho dun sa pangunahing layunin ho nila yung sinasabing modernisasyon ho ng sektor doon ho sa mga mangingisda, at isa ho yan sa kanilang tututukan at napakaganda. Kumbaga simple lang ho yung kanilang pinag-usapan, yung sinasabing 1.5 milyong mangingisda na inaasahang makikinabang doon ho sa direktang 7 taong proyekto. Yun ho kagandahan. Halos lahat binigyan ho ng priority ho dito yung mga mangingisda. At siguro kung may pagkakataon tayo sa mga susunod, ating kausapin ho, mga kaibigan, ito ho si National Director Attorney Demosthenes Escoto ng BIPAR. Mukhang ngayon lang ho nabigyan ho ng pansin ho ay yung mga mangingisda para bigyan ho ng magandang proyekto o programa. Timing doon ho sa pag-upo sa bagong DA o yung kalihim, mga kaibigan, ng Department of Agriculture. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Cayano. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Cayano na Target On Air.
nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.